Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagsasampa ng kasong qualified theft ni Kim Chiu laban sa kanyang sariling kapatid na sila Kambini Lakam Chiu. Hati ang opinyon ng mga netizens, marami ang nakakaintindi kay Kim na tama daw ang ginawa ng aktres para bigyan ng leksyon at aral ang kanyang ate na ayon sa balita ay nalulong sa sugal at nilimas ang pinaghirapan niyang pera na aabot sa ₱100,000. Marami din naman ang nagsasabing sana hindi na idinaan ni Kim sa legal na paraan ng lahat. Ano't ano man ang mangyari, sa bandang huli ay kapatid niya pa rin ito at sa iisang sinapupunan lamang ang pinagmulan nilang dalawa. Nako, sa mga panahon pong ito, mga kapatid, dahil sa pagsasampa ng demandang qualified theft ni Kim Chiu sa kanyang ate Lakam, nahahati na naman ang mga opinyon, ang mga bashing, kaliwat kanan. Pero alam mo, Romela, no, kitang-kita ko talaga kay Kim Chiu yung sobrang kalungkutan. Kaya pala siya naka-dark glasses. Sa sasakyan pa lang pala, humahagulgul na. Ito siguro yung pinakamatinding desisyon na ginawa ni Kim Chiu sa kanyang buhay. No? Opo, nanay, kasi napakahirap kasi yung itinuring mo, di ba? Sa kanya na nga nanggaling Nanay, parang nanay ang mo. turing niya yun, sa kapatid niya yun. Tapos ganito, kahit naman sino, pag ikaw yung itinuring mo, nanay, na alam mo yun, nagkaroon ng ganitong usapin, parang paano magdidesisyon sa mga ganitong eksena, pero napakahirap, tayo ng nanonood lang, nakikinig lang, hirap na tayo. Nalulungkot na, di ba? Paano pa kaya silang involved, di ba? Nakakaloka. At saka, kasi artista, dinimanday kapatid, natural may nagsasabi, ano ka ba naman, Kim? Kapatid mo yan. Dapat hindi mo sinayang ang relasyon nyo. Parang nanay mo na, tapos dinimanda mo pa. Yung iba naman, dapat lang talaga kapag may hinahanap at hindi maipakita, kasi yung tinatawag na seryosong discrepancy, matindi yun. Hindi po ito usapin ng baryahan. Milyunan po ito. Kundi man kung ilang pong milyon, daang milyon po ang involved dito. Kaya kailangan talagang aksyonan, di ba? Kasi yung tiwala yun ang unang nawala dito. At pinag-usapan ng matagal ito, kaya lang hindi nagkasundo, di ba? Okay, Kaya umawit na ganito. Anong masasabi ni Juris Dr. Channel? Nalungkot ako dito. Siguro naubos na ang pasensya ni Kim Chiu, pero sa tingin ko, may mga taong may sariling interes na nagtulak sa kanya na magsampa ng kaso laban kay Lakam. Grabe ito, sunugan ng tulay. Ako, kahit gaano pa kasama ang pamilya ko, hindi ko sila basta isusuko. Kung hindi na kaya, cut ties na lang. Kaysa magdemandahan pa. Kung ako ang advisor, magdadalawang isip ako, kung ako ang advertiser pala ito, magdadalawang isip ako sa renewal ni Kim. Lalo na kung family-themed ang endorsement. Oo, ayan. May punto siya rito, di ba? Hindi ganun kadali, di ba? Sabi naman ni, alam mo, napaka-ano ngayon ni Miss Nags ng Belgium, nagpa-participate talaga siya sa ating talakayan. Ay, may oras, si Miss Nags. Sabi niya, sa sensitibong kaso na ito, kailangan pong umasa na ang magkapatid sa kanilang legal counsel. Ito po ay isang matinding halimbawa kung paanong ang tiwala at pera ay kayang makasira maging sa pinakamatibay na ugnayan ng pamilya. The path toward for both sisters is complex, requiring a cold legal focus combined with a high degree of personal resilience. At sa ibang member ng pamilya, baka po magkakaroon na rin ng emotional rift sa nangyari. Oo, bibihira. Bibihira yung artista na idinimanda ang kapatid na artista, Bihira-bihira. Si Aramina, alam ko dinimanda si Christine Reyes nung araw, mga ilang taon na nakararaan. Pero nagkasundo rin. Sana doon din mauwi ito. Sana po talaga, sana. Talagang inilagay lang talaga nila sa legal na usapin ang mga bagay-bagay para sana matapos. Matuntun, oo. Nanay, naaawa po kay Kim, hindi niya deserve ang ganyan. At sa ate Lakam niya, nagpasilaw, nagpatukso sa pera. Totoong kasabihang money is the root of all evil. Sabi ni Paulo Ubalde,
At sabi naman ni Tita Nene Olanday, grabe pag talagang usapin pera na, walang kapakapatid, malaki pala ang pera na sangkot. Dapat siguro idemanda na talaga. Yon, may nakakaunawa sa Oo. ginawa ni Kim. Watching live po kami, Nanay, Juris Doctor Channel. Nasa Wow. Amerika pa siya, hindi pa nagpupunta ng Inglaterra. Wala pa Happy din sa Dubai. watching. Oo, ayan. At sabi ni Ching Bautista Silverio, there was betrayal of trust. Maybe Kim exhausted all options, pero malaki sigurong pera ang nakuha ng kapatid niya. Kaya kailangan ng mag-file siya ng criminal case. Family or not, accountability, Romel. Tandaan mo yung salitang accountability, ha? Yes. Kailangan mag-file siya ng criminal case. Family or not, accountability matters. Ayan. Yan ang mga tinatanggap nating ano. At sabi naman ni Wating-Wating, some wounds don't come from strangers. They come from those you called family. Nakakalungkot, sabi ni Wating-Wating. Hindi ba sabi niya, ang pamilya daw, hindi naman by blood. Di ba? Ang ano daw dito, yung kung sino ang nasa tabi mo, sa mayroon at wala. Sa pagbagsak at pagbangon, yun ang pamilya. Di ba? Sabi ni Dan Clavasillas, tiyak pong mabigat at malaki ang damage na ginawa nila Cam. Kilala po natin kasing mabuti ang puso ni Kim. Kung maliit lang na bagay ang involved dito, hindi po aabot ito sa legal na aksyon. Oo. Wala po talagang kadugo pagdating sa pera. Mas malaki po siguro ang emotional damage kay Kim than sa financial. Totoo, napakasakit niyan. Nako. Hindi lang ang masasabi ko, Romel. Alam mo na ibig ko sabihin. Yan. Sabi ni Jamie Dacia, na yung opinion ng mga nanay na senior citizens, hindi raw magandang pagdidemanda ng kapatid, lalo na ate daw niya. Jamie, kani-kanyang opinion talaga yan. May kani-kanyang opinion, hindi natin yan matututulan dahil kung ano yung gustong paniwalaan, yun ang kanilang sinasabi. Tama. Nay, opinion from Lucas Yapone. Nakakalungkot lang kasi ang pera, kikitain, pagkatapos matimbang pa rin. Anong paas? Matimbang pa rin ang pamilya. Pwedeng pag-usapan na lang ng maayos. Anak, dumaan kasi ito sa isang mahabang usapan. Pero walang naging walang naging talaga, resolusyon. Sabi ni Dims Ignacio, nakatutok na po. For Kim Chiu, okay lang yan kasi malaking amount yung nabasa ko. Saka pinaghirapan niya ang pera na yan. Para sa akin, okay lang yan ginawa ni Kim. Okay, mas marami yung nakakaintindi dun sa may-ari ng pera na nawala. Yun. Ganun lang kasimple yon. Pinaghirapan, pinagsikhayan, hinahanap, hindi nakita. Natural lang, may gustong malaman. Ganun lang naman po yon. Pero sigurado yan, pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Kim Chiu sa kanyang buhay ito. Ibigay po natin sa kanya yung karapatan. Karapatan niya yon, kanya yung perang nawala. At hindi po ito bariyahan. Malaking halaga po pinag-uusapan dito. Kaya ayun na. Okay, may